Mga kapatid, summer weather pa rin ang mararamdaman bukas. Kanina pumalo sa 34.4 degrees Celsius ang temperatura dito sa Metro Manila. Mas mababa ng konti kaysa kahapon dahil sa konting ulan. Pero sa Cabanatuan at Tugigaraw, naglalaro pa rin sa 36 hanggang 37 degrees ang init. Magpapatuloy pang init na panahon sa mga susunod na araw dahil sa walang kamatayang ridge of high pressure area na kumalat sa Kadimugan, Luzon at Visayas. Pero inaasahan maglalaro na lang sa 34 hanggang 35 degrees ang temperatura sa Luzon bukas tulad na makita sa Clark at sa May Baler. Posible kasi bumuhos ang sandaling malakas sa ulan. Epekto ng sobrang pagsipsip ng tubig paakyat ng langit ng sobrang taas pa ng temperatura. Aambon-ambon naman ang pwedeng asahan ng mga kapatid natin sa Visayas. Habang posibleng makaranas ng kalat-kalat na pag-ulan ang mga kapatid natin sa Mindanao, lalo na sa General Santos, Butuan at Surigao. Ingat lang po sa landslide lagi mga kapatid. Pero may iba tayo. Ngayong May 3 ay World Press Freedom Day. Nako, pinagdiriwang ngayon sa buong mundo ang kalayaan sa pamamahayag. Ayon sa grupong Reporters Without Borders, pasok sa mga pinakamalalang bansa para sa mga journalists ang Turkmenistan, China, North Korea, Yemen, Syria, Burma, Iran, Rwanda, Sudan at ang pinakamalala sa kanila lahat, Eritrea, isang maliit na bansa sa Africa. Take note, wala sa listahan ng Pilipinas, kahit malaking mansa pa rin sa ating reputasyon ang Maguindanao Massacre. Nako, yun nga lang ayon sa NPC at Alliance of Filipino Journalists, mas marami pang mamahayag ang napatay sa unang 2 taon ni Pinoy kumpara sa unang 2 taon ni Ginang Arroyo. At yan ang isang katotohanan na hindi pwedeng tawanan. At yan po ang ulat pa noon sa ngayon. Ako po si Lord de Vera.